Morning guys. So magtatapon muna tayo ng mga box habang wala pa tayong trabaho. Ito muna ang gagawin natin. Tapon lang daddy box ha. Okay. O yung tap mo, may tap ka na, may phone ka pa. Get mo yung tap mo. Yung tap guys, yun yung tablet, tawag niya tap. Yan. So hindi na ako jacket. Plus 4 naman eh. Mapilisan lang. Takbo lang takbo. Ano, pakita ko rin sa inyo yung labas namin. Nagtutunaw na yung mga yelo. So hindi naman ganun kalamig. Tunaw na ano. Plus 4. So kayang-kaya na kahit naka t-shirt lang. Ingay. Sorry guys, may ginagawa kasi dito. Ayan oh. Green line pala. So ito yung green line guys na tinatayo. Yan. So everyday dumadaan yung mahabang train na yan. Kaya minsan maingay. Pero sa kwarto guys hindi namin siya narinig. Nakataob to mga to. Ano nyo? Nakataob. Malamang yung nagkuha ng basura basta na lang niya binagsak. Kasi dito yung nag-aano guys ng basura, truck, parang meron siyang machine na kumukuha na dyan, dinadampot, hindi siya bumababa. So ano natin yan, mga box kasi may kanya-kanya dito guys eh. May kanya-kanya kulay. Ayan. Pag blue kasi ako sa inyo yan, recycle. So mga box yan. Ganda ng weather ngayon sa Calgary. So naka-shirt lang ako, t-shirt. Wag lang talaga pumalo ng mga minus. Itong ano ko nga guys, itong ilaw ko dito, napasukan na yung ano niya, pero gumagana pa rin yan. Tapos yung nasa taas yun yung ating camera, solar yan. Ayan o. So parang nyo tayo mag-line kasi ng wire dito. Tsaka ito pa isa yan, okay yan, goods pa rin yan. Ayan. Tapos meron na ako nilagay dito sa may pinto namin eh. Minsan natin para mag-charge. Ang ganda po solar talaga. Hindi mo na kailangan mag-wire, diba? Kahit na libre yung kuryente natin dito, gamit pa rin tayo solar. Ayan, so alam nyo na guys, ito pa rin yung gawain natin, ano? Same kung ano yung ginagawa natin nitong mga nakaraang araw. Yan. Pero may gusto lang ako i-vlog kasi guys ngayon. Actually, di ba nga sabi ko sa inyo guys, maraming nagko-comment sa amin. Meron kaming nakita ni Emma na isang nag-comment. Siyempre, Pinoy din. Ang sabi niya, bakit kasi hindi na lang kayo umuwi ng Pilipinas? So ganun talaga yung ano niya, yung message niya, bakit hindi na lang kayo umuwi ng Pilipinas? Meron pa nga parang karma daw, ganyan. Naisip ko, bakit karma? Ano bang ginawa naming mali? 'Di ba? Halos lahat naman ng binavlog namin, yun yung mga nangyayari dito sa Canada. Pero ewan ko, sabi nga ni Lawrence pinakita niya nga sa akin, pinaward niya rin sa akin yun. Actually nabasa ko din yun. Si Lawrence guys, yun yung nagvo-vlog din dito, no. Sabi niya sa akin, mga Pinoy nga naman talaga, no. Mga ganun yung turn niya sa akin. Pero ewan ko, may mga ganung klase talagang Pilipino, no, na parang masaya pa sila kapag meron tayong na-experience na hindi maganda. So ganun yung mga kapwa Pilipino natin. Na imbis na dapat tumulong, ganyan, di ba? Siya ganun ewan ko. Ayan. So speaking of tumulong, no, yun nga guys, no, sabi ko sa inyo, last vlog natin,
Ang dami nagme-message sa amin. Tapos kanina, yung ka-work ko sa warehouse. Shoutout sa iyo, Kuya, Kuya, hindi ko nasabihin pala yung pangalan. Basta sa'yo, shoutout sa iyo, Kuya. Ayan, maraming salamat din talaga sa iyo, sa offer mo rin. Sobra, grabe. Nakakataba ng puso yung mga ganong klaseng tao. Na, yun nga daw, wag daw mahiya. Basta pag kailangan, especially sa pera nga, ayun, magsabi lang daw, ganyan. And yeah, maraming salamat sa iyo, Kuya. Yun nga, sabi ko nga sa iyo, kaya pa, laban pa. Basta sabi niya, wait, Sayan, wait lang. Hindi ko na ipapakita yung talagang messages niya. Basta sabi niya lang, basta I can help a little bit sa financial side by the time na kailangan nyo, just say so, sabi niya sa akin. Sobrang bait nito ni Kuya. And so, yun, sabi ko, kaya pa naman, Kuya. Basta sabi niya, pag dumating yung panahon na yun, huwag ka mahiya magsabi. Yan. Galing, no? Sobrang bait. Yung mga ganun, di ba? Mga ganun dapat yung mga maririnig mo, di ba? Nakakataba ng puso. Kahit na sabihin mo na nakasama ko siya ng isang taon, yan, may isang taon. Pero yung talagang pagiging kuya niya sa akin ay sobrang ibang klase. Talagang actually kabady ko siya dati sa warehouse yan, si Kuya. Talaga kami yung nag-aano. Kaya yun, maraming salamat sa iyo, Kuya. So yun nga, balik tayo guys dun sa topic, no. Sabi nga niya, bakit hindi na lang daw kami umuwi. Pasensya na guys sa buho ko. Actually guys, hindi ganun kadali sa gawin yun or mag-decide na sabihin mo na uwi na lang kami. Syempre, marami rin naman kami consider na Emma. Although, ang problema lang talaga ngayon is si Emma yung mag-work lang, no? Kasi hindi pa talaga tayo pwede. And sa ganung decision kasi guys, actually, napag-iisipan din namin ni Emma yan. Especially ngayon, wala pa rin yung permit nila. So, pending pa rin. Kaya medyo nakabitin pa rin. So, hindi pa rin talaga ganun kami sabihin mong masaya. Kasi hindi naman talaga kami masaya kasi nga dahil sa ating status, no. Pero sana lang ipag-pray din namin na silang dalawa ni Zion is maging okay para at least isa lang yung problema. And speaking sa pag-uwi, yun nga na parang minsan si Emma talagang gumigib up na talaga na parang bakit naman ganito sa atin pa nangyari. Sabi ko na lang sa kanya na andyan na yan, huwag na nating isipin masyado kasi kung dadamdamin pa natin lalo yan is baka gumibap lang tayo parehas. Kasi ako talaga guys, hanggat maaari, kung kaya pang ilaban, hindi ako gigib up. Lagi ko naman sinasabi sa kanya yan. Pero may time talaga na si Emma talaga parang sumusuko na. Tapos meron pa rin nag-comment na bakit daw pinipigilan ko si Emma sa ganong desisyon. Kasi sa totoo lang guys, hindi naman kasi ganun kadali mag-decide na umuwi. Kasi unang-una, ang dami na rin naming sakripisyong ginawa dito. Yung time, pagod, hirap. Tapos, especially sa pera. Isipin nyo guys, halos milyon yung nauubos ng mga international student dito para lang makapag-aral. Kaya hindi ganun kadali i-give up. Na parang sasabihin na lang na, ba't di nila kayo umuwi? Madali kasi sabihin guys kasi wala kasi sa sitwasyon namin. Kahit sino naman na kababayan natin dito na nangarap na makarating dito, makapag-aral, at syempre goal naman natin lahat is ma-PR. Hindi ganun kadali guys. Kahit sinong tanungin ko ditong estudyante siguro na parang nagkaroon ng ganitong problema is susuko agad. Syempre hindi. Kung hanggat maaring may chance pa na lumaban, lalaban tayo. Kumbaga, sabi nga nila, pagsubok lang yan, kasama sa buhay yan. Siguro may purpose si God kung bakit ginawa niya to. At saka naniniwala naman ako guys, kapag nagkaroon tayo ng malaking problema, alam ko masusolusyonan yan, no? Siguro hindi lang ganun kadali. Alam ko marami pa kami pagdadaanan ni Emma na siguro mas matindi pang problema dito. Pero sinisigurado ko na maayos at maayos din to. Okay, so yun yung lagi kong sinasabi kay Emma. Kaya minsan pinapa-realize ko rin sa kanya, siguro sa mga iniisip na Emma, talagang mapapag-give up ka. Kasi, unang-una, sa ganitong estado guys, hindi ganun kadali talaga. Kaya sinasabi ko sa kanya, hindi baby, hanggat hindi pa tayo pinapauwi ng Canada, hindi tayo uwi. Lalaban pa rin tayo. Kaya dun sa nag-comment na yun guys, siguro,
wala ka kasi sa sitwasyon namin or kung sino man na kagaya ng ganitong problema namin, madali sabihin nyo na uwi na lang kayo, ganyan. Pero lalaban pa rin kami. Okay? Kahit sinong tanongin nyo guys, ng mga kababayan natin dyan na nagpakahirap dito, na binuhos nila yung talagang buhay nila para sa pamilya nila, tapos isang problema lang na ganito, susuko na agad. Siyempre hindi. May chance pa naman eh. Baga nag-reapply na rin naman na tayo. Yun nga lang, pinaka-downside lang talaga nun is hindi ako pwede mag-work. So yun yung mahirap para sa amin ni Emma. Especially, siya lang yung nag-work. Pero sabi ko nga sa kanya, kung dati nga, nung bago lang tayo, ako lang naman yung nag-work, kinaya naman natin. Kaya ngayon, alam ko, kakayanin pa rin natin kahit nasabihin mo ikaw lang nag-work. Kasi kahit paano naman, may mga side hustle naman tayo. So, tulong din naman yon. May YouTube tayo, may Forex tayo. So, kahit pa nakaka-help yon kahit konti. At yun pala guys, no, meron din nag-comment sa amin na, di ba nga guys, bumili kami ng sasakyan. So, sabi niya, yan yung magpapalubog sa inyo. Kasi bakit pa kayo bumili ng sasakyan sa ganyan-ganyan. Actually po, yung pagdating sa sasakyan, hindi po namin kinukuha yun sa fund namin dito sa Canada, no? Ako mismo yung nagbabayad nun. Sa akin ang gagaling yung money na yon. Outside yun na pera sa Canada namin. Kaya don't worry, hindi po yun makakasagabal at makakapagpabagsak sa amin kasi out of fund po yun, no? So meron kaming nakalaan para doon. Kaya yung mga expenses dito guys, yung sa bahay, basta yung mga bills dito, cellphone, kuryente, hindi naman kami nagbabayad ng kuryente, food, yan yung mga nanggagaling na sa work namin. Kung ano yung pinaghihirapan namin dito, doon namin kinukuha yun sa lahat ng mga bills dito tsaka yung mga expenses dito, no? Kaya yung pagdating sa sasakyan, hiwalay po yun. Sa akin po nanggagaling mismo yun, no? Kaya don't worry guys, kayang-kaya namin yung sasakyan. Tsaka ang problema rin guys, ito pa, kapag sabihin mo nating umuwi tayo ng Pilipinas, syempre may sasakyan nga tayo, no? Kailangan bayaran namin yan. Hindi pwedeng parang iiwan mo na lang yan. Kung ilan yung natira, at saka kung siguro kung magkano yung value ng sasakyan ngayon, yun yung babayaran namin, no? Pero syempre may nakalaan pa rin tayo dyan. Kaya hindi namin pinoproblema yung sasakyan. Ang pinoproblema po namin ngayon is yung kailan ako magkaka-permit ulit. Yun lang naman eh. I'm pretty sure na makakakuha ako ng permit. Ang problema lang, hindi natin alam kung hanggang kailan. Talagang kompleto naman kami ng documents eh. Si Emma, skilled naman yung work niya, tier 1, gaya ng sinabi ko dati. At sa akin din, ganun din naman. Pero syempre, primary si Emma, siya yung titignan, no? Kaya ako, naniniwala ko 100% ma-approvehan yung yung aking permit ngayon, no? Kaya hindi kami nag-aano diyan. Hindi kami namumblema diyan kung mare-refuse ulit o hindi. Feeling ko hindi. Sobrang naman ako ma-refuse pa 'yon, 'di ba? Kasi skill naman si Emma. Yun lang naman guys, no? Basta hindi kami basta-basta give up guys. Lalaban pa rin tayo. Gaya ng sinasabi ko lagi sa vlog namin, lalaban pa rin kami. Kaya yun guys, no, minsan talaga nakakasakit din yung mga comment ng mga kapwa natin Pilipino, no. Pero syempre hindi natin maiwasan yan, may mga basher talaga na lumalabas at kaya sinasabi ko lagi kay Emma na hayaan mo na lang, huwag mo na pansinin yung mga ganyang klaseng comment. Basta tayo, share lang natin kung ano yung na-experience natin dito. Tsaka ganun lang, laban lang, no. What? Busy si Sayan. Ayan. So, yeah. So, yun yung update natin ngayon, guys, no. Basta, sa lahat ng mga subscribers namin dyan na still na naniniwala sa amin at nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa mga ino-offer nyo sa amin. Basta, guys, pagka tipong hirap na kami at namumulubi na kami, ayan, dyan kami hingi ng tulong. Pero, so far, ngayon naman is, kaya pa ng ating budget. Kaya, yeah, enjoy na lang din natin ng talaga. Kung ano yung meron ngayon. Ayan. So, kaya yun, shoutout sa inyo guys, no? Maraming salamat talaga. Nakakatuwa pa rin talaga. Actually, ayaw talaga ni Emma i-vlog yon yung pagkaka-reviews ng ng permit ko. Kasi, alam niya kasi na maraming magko-comment na negative. So, parang problemado na nga kami. Tapos, ganun pa yung mababasa namin.
yun yung ayaw niya. Pero sabi ko, baby, kailangan i-share natin yun. Kasi para at least may matutunan yung mga subscribers natin na ganito yung ginawa natin. Alam nilang na-refuse tayo. Para sila, mas ayusin nila yung mga documents nila. Gaya nung nangyari sa atin. Ano? Hindi lang kasi na-indicate kung anong tier ka. Kaya mas maganda i-share natin sa kanila. Para sa mga subscriber natin, alam nila kung ano yung gagawin nila. Diba? So, yun lang naman guys ang mai-share namin ngayon. Alright? Ay, nako. Higit sa totoo lang guys, hindi rin madali yung nandito ka lang sa bahay. Oo kasi, hindi ka pumapasok. Pero, ano mo yun, nakasanayan mo na magtrabaho. Sa totoo lang guys, masakit din sa ulo. Kaya ngayon, ginagawa ko, yun nga, computer ako, nag-research ako sa trabaho ko. Tapos, syempre, ayoko rin makalimutan yung mga commands nga. Kaya hanggat maaari, pinapractice ko pa rin siya. Kasi sobrang lawak din talaga ng AutoCAD at saka Revit. Kaya kailangan nating masterin yan. Ayun. So, yun lang naman. Yan. So, yan. Medyo malinis na yung bahay, no? O, diba? At itong batuta ko ay busy. Pero sa Monday... Oo. Pero sa Monday, papasok ko na sa daycare muna to. Kahit nandito ako. Kasi 1 week na siya sa akin eh. So, bala ko sa Monday, starting Monday ulit, daycare na ulit siya. Ihatid ko, tas kunin ko na lang siya ng maaga. Tsaka ano rin kasi guys, Christmas party rin nila sa December 18. Kaya gusto namin maka-join siya syempre. Para, syempre diba, maraming mga kaibigan bata at marami siyang makakalaro. Kaya Monday, balik ka na daycare ha. Okay? Huy! Tas mamaya, ligo ka. Susunduin natin si mami. No? Uy! Tingin ka muna dito, ha? Nag-iinarte lang yan, guys. Ito kapansin. Mamaya, ligo. Yan ang gagawin ko sa kanya, guys. Everyday, ligo, pakain. Pero at least, diba, kasama ko yung baby ko. Yan. Tsaka mas kampante ako, syempre, guys, pagkasama ko siya. Kasi, syempre, sa daycare, although marami siyang nakakalaro, minsan yung sakit din kasi guys, di ba gaya nga dati nagtae siya. So, pero hindi naman ibig sabihin na doon galing yun. Baka lang, di ba? At least sa akin is komportable ako pagkasama ko siya. So yun guys, no, dito ko na muna tatapos ng vlog natin. Syempre, mag-aayos pa rin tayo, kakain pa rin tayo. At sa lahat ng mga kaibigan namin dyan, maraming salamat po ulit sa lahat. Alright, so hanggang dito na lang. See you on the next one. Peace!